Atin pong simulan ang gawain sa pagpapala po ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako na pagbulay-bulayan ang salita niya na magmumula po sa Matthew 15, verse 29 to 39 po. Ayan. Ito po ay pinamagatan ko, naglagay po ako ng title dito. Nasa kung saan relate naman din po ako. Hallelujah. Ayan po. Sabi ko, ang title ko po dito nilagay is sumunod ka't ika'y pagpapalain. Amen. Na meron po siyang tatlong letter na kung ano yung pagpapala. Ikaw ay gagaling, ikaw ay bubusugin, at hindi ka pagkukulangin. Amen po. Ayan po. Ang dami ko pong, ang iksi po nung talata, pero napakarami ko pong nakita rito ng mga katangian ng Panginoon at yung kabutihan niya po. At yung mga aral po na atin pong makukuha mula po dito sa magandang balita na ito. Kaya ayan po, tayo na pong magsimula. Samahan niyo po ako. And pakinggang mabuti para po mamaya ay madadagdagan niyo po yung aking ibinahagi na insight po. Ano po, maraming salamat. Sabi po dito sa maraming pinagaling si Jesus. Ito po ay naganap sa ito pong kaganapan na ito ay nangyari po sa bandang silangan po ng Eastern Galilee. Ano po, malapit po ito sa karagatan ng Galilea, na sa kung saan ang Panginoon ay mapaghimalang nagpakain po ng 4,000 tao. Bukod pa po dito yung mga kabataan at mga kababaihan na sa nangyari po ito, na ipakita po dito yung lubos na kahabagan po at kapangyarihan po ng Panginoon doon po sa mga tao na mga hentil po. Hindi po ito mga Hebreo, sila po ay mga hentil. Sabi po dito sa verse 29, pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang mga napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Amen. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga lumpo, at nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Amen po. Dito po, talagang makikita natin dito yung maraming pinagaling po ang ating Panginoong Diyos. Iisa-isahin ko po, hihimay-himayin natin ng konti yung base po sa mga talata. Sa kung saan doon po ako nakakuha at doon ako nakakita ng mga katangian ng Panginoon, kung paano po siya kumilos sa buhay ng mga tao dito po sa talatang ito. Doon po sa 29, sabi po dito, pag-alis ni Jesus, dumagsa sa tabi ng lawa ng Galilea, umakyat siya sa bundok at umupo. Ibig sabihin po dito, si Jesus Christ bilang tao, bilang isang Diyos at isang tao, ay nakakaranas din po siya talaga ng kapaguran. Kaya dito po, ipinakita dito na kaya siya siguro naupo ay dahil siya ay nakakaramdam na rin po ng pagkapagod. And sabi po dito sa 30, dumagsa ang mga tao sa kanya, dala-dala nila ang mga pilay, lumpo, bulag, pipi, at marami pang taong may sakit. Ibig sabihin po, yung mga tao ay nagsisunod sa kanya. Kung mababalikan ko po yung kwento po ng yung babaeng Cananea, nakita kasi nila yung pagpapagaling po doon sa anak po ng babaeng Cananea na
na may sakit po ano, yung sinasapian po ng demonyo, ano po. Kaya after nun, yung mga tao marahil yung mga tao na yun ay nabalitaan yung ginawa pong pagpapagaling ng Panginoon, kaya nung ano ay sumunod sila sa kay Jesus. Kaya dito po ay marami na yung mga sakit na marami na yung mga may sakit na nabanggit po rito, ano po. Kaya ayun po, sumunod sila sa Panginoon upang sila ay naghahangad din po sila ng kagalingan. Ano po? And sabi po dito sa verse 31, bumilib ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga lumpo, nagkalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Ayun po. Dito ko po nakita ano po, yung kahabagan, ano po, yung kahabagan ng Panginoon sa mga tao sa kung saan um um isipin ng mga bulag, mga pipi, mga pila, hindi po sila talaga yung mga capable para maglakad. Ano po, sila yung mga walang kakayahan para makita yung dinadaanan nila or yung mga kung pipi naman hindi nila alam kung may mga mayroon bang makakabunggo sa kanila kasi hindi naman nila nararamdaman. Ano po, yung gano'n na sa pagpunta nila sa kay Jesus talagang struggle po ano, hindi madali. Subalit nakita 'yun ng Panginoon ano, nakita ng Panginoon na hindi madali yung pinagdaanan ng mga tao na 'yon para lang makarating sa kanya. Kaya nandun po, naramdaman niya yung pagkahabag sa mga tao na 'to ano. Sabi po niya dito, kung siya nga na malakas ay napagod kaya siya huminto, marahil ay gano'n din ang nakita niya sa mga tao kaya gano'n na lamang ang kanyang kahabagan sa mga ito. Ano po, na kumuha ako ng ilang verse tungkol dun sa ano, na maaari kong mai-connect dun sa aking mga nababanggit. Sabi po dito sa mga awit ano po, yung kahabagan na yung katangian na nakita ko po dito sa kay Lord. Sabi po dito sa mga awit, 145 verse 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ang kahabagan, banay sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Di po ba? Dito pa lang nakita na natin yung kagandahang loob. Dito po sa nakita ko mga katangian na naisulat ko na katangian ni Lord sa maiksing talata na to na napakaraming katangian na nagpapakita po yung kagandahang loob niya po. Na ang Diyos ay nag-aangkin talaga ng kagandahang loob. Ano po? And dito po, sabi po dito, ang siya rin ay mapagmalasakit. Ano po, sa kung saan nakita niya yung mga tao na yon na na may mga may mga kasamkaon, may mga kapansanan, ano po. Kaya andun na lang din yung hangarin niya na sila ay mapagaling po, ano po. Kaya sabi niya rito, kung sa paano siya sinundan ng mga ito, kahit ang mga ito ay umakyat pa sa bundok, makasunod lamang sa kanya sa pag-asa na sila ay gagaling, makakita, ano po, dun niya nakita yung pagpapahalaga dun sa effort ng mga tao para lang sumunod sa kanya, ano po. Kaya ayun, naramdaman niya dun yung pagmamalasakit po, ano, and nagpamalas na rin po siya dito ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya na makapagpagaling sa hangarin niya, yung pagmamalasakit niya doon sa mga tao nito, maaari yung awa niya na nadarama doon sa mga tao na ito na hindi talaga sila nakakapamuhay ng normal. Ano po, andoon ang pagmamalasakit niya. And yun na nga po niya, inirelease niya yung kapangyarihan niya na sila ay mapagaling. Kaya naman po, talagang nakita ito, namalasan ito ng mga tao ron. Kaya ang mga taong nakakita nito ay siya po ay pinapurihan, glorify ang pangalan ng Diyos. Ano po? Sabi po dito sa Korinto, 2 Korinto ah 2 verse 4, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit ng totoo sa inyong kalagayan. Amen po ano? Walang sino man ang makakahigit, walang sino man ang makakapantay sa pag-iisip ng Panginoon ano, na yung katotohanan ng pagmamalasakit niya ay walang sino man sa atin po na makakapantay noon. Ano po, iba yung pagmamalasakit ng Panginoon sa pagmamalasakit po ng tao, yung kanyang katotohanan, ano po, sa pagmamalasakit niya. Hindi po ba, hindi naman lahat ng tao ay genuine sa concern sa tao. Minsan may mga tao po na nagmamalasakit lang kasi mayroon din po silang motibo. Nagpapakita sila ng malasakit kasi mayroon din silang naisin sa tao na to na maaari nilang maibalik din sa kanila at maging pakinabang. Kaya di po ba, samantala ang Panginoon, nagmamalasakit siya nang wala siyang iniintay na anumang kapalit
na magmumula po sa atin. Ano po? Kaya napakadakila, napakabuti ng ating Panginoon at napaka-bless po natin at mayroon tayong tinatawag na Panginoon na sa anumang pagkakataon, sa anumang mga mga dalahin natin sa buhay, mga kasakitan, ano po, ang kailangan lang natin gawin ay lumapit sa Kanya at ipararanas niya sa atin yung kagalingan na hinahangad natin. Ano po? Sabi po dito sa ang nakita ko rin po dito yung kanyang yung compassion, ano po, yung awa niya po sa mga tao, ano po. Nakita ko rin po dito yung kanyang mm, yung nire-restore niya po, ano? Nire-restore niya yung mga tao, yung kalalagayan ng mga tao, kung paano niya po ito ipinanumbalik, ano po, yung mga pilay, pipi, bulag, at bingi, ano po. Kung titingnan ko po ang mga ito sa sa mas malalim na pananaw, ang mga taong to ay um, bulag sila sa katotohanan, ano, sa sa katotohanan ng buhay. Isinulat po dito, sabi ko dito, katulad ng mga pipi na naging na hindi makapagsabi ng katotohanan. Kaya sila ay sa paningin ng Panginoon, sila ay nanatiling pipi dahil hindi sila nakapagsasalita na kung ano talaga yung ninanaas ng Diyos sa kanila. Bilang mga bulag po, ano, na ang dapat ang nakikita ay bilang mga bulag, nakita silang mga bulag ng Panginoon dahil ang nakita lang nila ay puro kadiliman at hindi nila nakita kung ano yung kagandahan ng buhay. Ang nakita lamang nila ay lahat ng negatibo sa kanilang kapaligiran at hindi nila nakita yung kagandahang loob ng Panginoon. Tunay po sa lakarin natin. Nais ng Diyos na ang lakaran natin ay yung nais niya po na pagkakasundan natin, ano po, kung ano yung lakbayin natin na nais niya para sa atin. Nais niyang lakaran natin at tapusin natin. Panindigan din po natin yung katwiran at prinsipyo na itinuro niya sa atin. Pinagaling niya ang bulag, siya po. Mula sa ang tanging nakikita niya po ay yung mga kamalian, kaguluhan, kahirapan sa mundo. Muli niya itong pinanumbalik ang kanyang paningin upang bigyan siya muli ng liwanag upang ang kaliwanagan at imahe ng Panginoon ang makita nito sa pang-araw-araw na pamumuhay at makita nito ang positibo at pag-asa na sa maraming bagay po at bawat anggulo at yugto ng ating buhay sa panahon natin ngayon, makita natin ang kagandahan sa lahat ng nilikha ng Panginoon at hindi ang kadiliman na ipinakikita sa atin ng kaaway. Amen. Pinanumbalik niya po ang pagkakalakad ng mga pilay, ano po, ng mga lumpo sa kung saan po, ano, upang ang nais ng Diyos ay mayroon tayong lakaran, ano po, may inutos siya sa ating gawin. Tayo'y humayo, ipalaganap ang kanyang magandang balita. Samantalang marami pong mga lumpo, maraming mga pilay na nanatili na lamang po doon. Kaya nila pero hindi sila naglakad. May mga tao po na hindi nananatiling pilay kahit hindi sila pilay. Nanatiling lumpo kahit hindi sila lumpo. Dahil ayaw nilang gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Ayaw nilang sumunod sa task na inuutos ng Panginoon sa atin. Amen po.
Kaya dito, ang nakita ko po dito, kung paano pinagaling ng Panginoon yung mga lumpong ito at mga pilay, nais ng Diyos na panindigan niya, na panindigan nila ang kanyang ipinag-uutos. Humayo, manindigan sa katwiran, tayuan ang katotohanan. Di ba pa? Kaya habang binabasa ko po ito, parang na-bless ako na hindi ito yung literal na bulag, pipi at bingi na nakikita ko dito, kundi yung mga bulag, pipi at bingi, sila yung naging namuhay po sa kanilang espiritual. Sila ay naging pipi, bulag, bingi. Hindi nila narinig yung tunay na katotohanan ng salita ng Diyos. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salita ng Diyos at kung ano ba talaga ang nais ng Panginoon na iparating sa atin. Ano po? Kaya sila ay na-stuck sa ganun. Subalit napakabuti ng Panginoon sa kanilang paglapit. Naramdaman ito ng Lord sa kanila agad at sila ay pinagaling. Ano po? Napakabuti ng Lord. Kung ako po, iisipin ko, panandalian ako naging bulag, panandalian ako naging bingi, panandalian ako naging pipi, panandalian ako naging lumpo. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, ako po'y kanyang pinagaling. At sa ngayon, sa araw-araw ng aking buhay, ang nais ko lamang po ay siya ay aking mapapurihan at sa buhay ko ay makita ng tao ay siya ay maluwalhati po. Mapalwalhatian ko sa aking pamumuhay ng Panginoon. Ito po talaga ang desire ko sa aking buhay sa ngayon. Bilang pagpapasalamat ko na rin po at ako ay ginising ng Panginoon ang aking natutulog na espiritu at ako'y binuhay na muli. Napakaganda po ng mensahe. Ano po? Napakaganda ng message. Alam mo, nakita ko pong katangian ng Lord dito. Yung kanyang kahabagan, yung kanyang pagmamalasakit, yung kanyang kapangyarihan kung paano niya pinagaling yung mga may sakit. Kung paano niya ni-restore yung mga bulag, pipi, bingi, at lumpa, kung paano niya pinanambalik ang mga ito sa dating disenyo ng pagkakalikha niya sa mga ito. Sabi nga po ang mga taong ito, tayo ay nilikha ng Panginoon upang siya ay papurihan, upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating luwalhatiin, upang gawin ang mga bagay na makapagpapalugod sa Kanya at hindi ang mga bagay na siya po ay ating mapasasakitan. Ni-restore niya ang mga taong ito, di po ba? Ni-restore niya ang mga taong ito. Dahil ito ay nais niyang mabalik sila sa kung ano po yung disenyo na talagang nais niya sa kanila. Gusto niyang magawa muli ng mga taong ito kung ano talaga yung nais ng Lord na gawin ng mga ito sa Kanya. Ito'y siya yung mapapurihan, mapaluguran, at maluwalhati. Amen po. Ano? At tatako naman po tayo dito sa ang pagpapakain po ng 4,000. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama sila at wala silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Sagot ni Jesus sa kanila. 7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda. Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. At nang ipunin ng mga alagad ang tinapay ay lumabis. Nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 lalaki ang nakakain.
bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Amen po. Kung isipin po natin kung paano magagawa ng ng 7 pirasong tinapay at ilang pirasong isda ang mapakain po ang 4,000 lalaki, at ang mga kababaihan at ang mga kabataan. Tanging ang Diyos lamang po ang makapagsasagawa nito. Walang sino man po na may kakayahan na makapagsagawa nito. Kaya dito po ipinamalas ng Panginoon muli yung kanyang kapangyarihan, kung yung kakayahan niya na makapag-multiply, makapag-sustain, makapag-provide ng pangangailangan ng tao nang nangaayon sa kanilang pangailangan. Nakita ko rin po dito, sabi ko po dito, makikita rito kung paano nagpahayag si Jesus ng kanyang pagiging maawain, pag-aalala, at katiyakan na ang mga tao roon ay nasa kaligtasan. Ang mga taong naramdaman niya po yung hirap ng mga tao sa pagpunta roon. Kaya gano'n na lang, ang takot niya rin na sa pag-uwi ng mga tao na yon, sa pagbabalik sa kanilang mga lugar, ay lalakad sila na wala namang laman yung mga tiyan. Kaya ito po ang naisip niya. Naisip niya, ayaw niyang magsiuwi yung mga tao at baka sila ay mga himatay sa daan. Amen po. Makikita natin dyan yung awa niya sa mga tao, yung pag-aalala, at gusto niyang matiyak yung kaligtasan na makakarating sila sa kanilang mga tahanan, na sila po ay mga nasa maayos na kalagayan at hindi sila mahihimatay. Kaya naghangad siya, nagtanong nga siya sa mga disipulo niya po kung ilan yung pagkain na naroon. At sumagot nga po, nagsumagot doon ang mga disipulo niya, kung paano sasapat at mapapakain yung ganung karaming tao, samantalang ang mayroon lang sila ay iilan lang, di po ba? Pero wala namang sinabi ang Panginoon na huwag kayong mag-alala. Subalit kumilos po siya. Siya ang nag-initiate na kuhain yung mula doon sa resources, sa ilang resources na yon, kinuha niya yung tinapay at yung isda, nanalangin sa Panginoon, nanalangin sa Diyos at nagpasalamat na sa bagaman kakaunti ang resources na mayroon sila, ito ipinagpapasalamat niya pa rin po sa Diyos Ama. Makikita po natin dito yung humility, andun pa rin po, bagamat siya talagang ina-acknowledge siya yung Diyos, yung Diyos Ama, na bago niya gawin ang anumang mga bagay, bagamat siya mayroon naman din pong alam niya na mayroon siyang kapangyarihan na magparami nun, i-acknowledge niya muna po ang Diyos Ama. Andun yung pagpapakita ng kapakumbabaan niya doon sa Ama. Kaya ganoon din po sana tayo sa lahat ng ating ginagawa, katulad ni Jesus, lagi nating ini-acknowledge yung kapangyarihan sa atin ng ating Panginoon. At dito po nakita natin yung pagpaparami, kung paano niya ginawang matugunan, mabusog yung mga tao, na sa ganung karaming tao ay nagmula lang doon sa 7 pirasong tinapay at ilang isda. Pinakita niya dito yung kapangyarihan, nakakayahan niya na mula sa kaunti ay kaya niya itong paramihin, kaya niya itong i-multiply, kaya niyang i-provide sa mga tao yung pangailangan. Ang kailangan lamang po ay yung pagtitiwala sa Kanya. Kasi yung mga taong to hindi po susunod ito kung hindi naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Pinakikita niya rin po dito sa talatang ito na magtiwala lamang tayo sa Kanya, ano man yung pangailangan natin, isusustain niya po sa atin, bubusogin niya tayo. At may sumobra pa po, ibig sabihin may reserba pa
Hindi yung pangangailangan lang ng oras na yon ang ipinagkaloob niya dahil may pasobra pa po. 4,000 yung tao. Pero yung sumobra ay 7. Ano po? 7 kain pa po. Ibig sabihin doon sa mga magugutom, maaari pa silang kumain uli. Ibig sabihin, mayroon pang susunod. Hindi lang yung pang kasalukuyan. Siya ay maglalaan pa po para sa mga susunod pa, sa mga hinaharap. Ano po? Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ano po? Mayroon tayong Diyos na nagpo-provide. Mayroon tayong Panginoon na nagsusustain. Mayroon tayong Panginoon na may magagawa na tayo ay hindi. Pero ipinakita rin po dito, yung kapangyarihan ng Diyos. Na binibigyan niya rin tayo ng pag-asa, na kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, sa ating pananampalataya sa Kanya, sa pagkilala natin sa Kanya, ano man po na mayroon tayo, na ini-acknowledge natin na ito ay blessing mula sa Kanya, sa ating pagsisikap, sa ating pagpupursige, anumang kaloob na ito na ibigay niya po sa atin, maaari niya rin itong palakihin po sa pamamagitan po niya na ipinagkaloob po sa atin. Ano po, meron lang din tayong partisipasyon na kailangan po natin gawin. Na hindi, na ang bawat kaloob ng Diyos, maliit man po ito, ay may posibilidad din po, may potential din po, na ito po ay lumago, at dumami rin po. Sa pamamagitan din po ng ating partisipasyon, mayroon din po tayong gagawin. Katulad lang din po ito ng salita ng Diyos na ating narinig. Ano po? Sa ating narinig, kung wala naman po tayong gagawin sa salita ng Diyos na narinig natin, wala po itong sense, walang mangyayari. Subalit, kung ang salita ng Diyos na ating narinig ay ating binulay-bulay, atin pong inintindi, mauunawaan po natin ang kahalagahan ng salitang ito sa ating buhay. Ito po ang magpupush sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng motibasyon o inspirasyon para higit po nating linangin yung salita, yung isang salita na ibinarinig sa atin. Ano po? Ito ang magtutulak sa atin. So ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay? Kung bakit natin ito kailangang idig? Kung bakit kailangan natin isik pa ang salita ng Diyos? Ano po? Pinakita po rito na ang Diyos, higit sa lahat, ang kailangan natin. Katulad po ng pagkakapako po sa krus, di po ba? Binigyan niya tayo ng buhay. Na nagsilbi po na siya talaga sa ngayon ay kumakatawan. Siya yung ating tinapay, na nagbibigay sa atin ng buhay. Ganon din naman po yung salita ng Diyos. Na kailangan po ng ating buhay espiritual. Na kung wala ang salita ng Diyos, ang ating espiritual ay mamamatay. Kailangan natin manatiling buhay ang ating espiritual nang sa ganyan pang ang hinahangad natin na buhay na walang hanggan ay atin pong makamit. Kung hindi, mahuhulog po tayo sa impyerno. Hindi nais ng Lord na tayo ay mapahiwalay sa Kanya. Nais ng Lord, kaya niya tayo pinagaling sa ating mga karumihan, sa ating kasalanan, upang tayo makapanatili sa Kanya at makasama niya sa kaluwalhatian niya, sa Kanyang kaharian. Tayo ay pinagaling ng Panginoon. Tayo ay sinustain niya. Binigyan niya tayo ng pagkain. Pinrovide niya tayo sa ating mga pangailangan upang tayo makapagpatuloy sa Kanyang layunin. Ang siya ay mapapurihan, mapaglingkuran, sambahin, at maluwalhati.
Kaya mga kapatid, sa talatang ito, napakaraming katangian ng Panginoon na nakita ko po at mga aral na itinuro niya sa atin. Kaya napakadakila ng Diyos na huwag nating sayangin po. Huwag nating baliwalain yung kabutihang loob na ipinagkaloob niyo po sa atin. Ay mga ginagawa natin na ito ay isa na lamang pong pribilehiyo para po sa atin. Pribilehiyo na lang na siya mapaglingkuran. Pribilehiyo na lang na siya ating mapupurihan. Kung isipin natin lahat ng pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi po sasapat ang mga ito. Napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng kaginhawahan. Mga pangako na pumupuspos sa atin ng pag-asa sa kung saan tayo makakapagpatuloy sa ating mga buhay na may kagaanan, may katiwasayan, may kapayapaan sa kabila ng mundong ating ginagalawan na sobrang magulo. Humahawak tayo sa kanyang mga salita na nagdudulot sa atin ng buhay sa araw-araw. Mga kapatid, ang layunin ng Diyos, tayo ay ibalik sa kung anong disenyo niya tayo hinubok. Mula sa Garden ng Eden, na tayo ay nakapamumuhay ng malaya. Mula sa simula na hindi pa tayo nagkakasala, doon niya tayo gustong ibalik. Yung tayo nasa kaayusan, physical man at spiritual. Panghawakan po natin ito. Yung nais ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. Ang gawin natin ang lahat na makapagpapalugod sa Kanya. Sa gayon sa ating mga buhay ay maluwalhati at mapapurihan ang Kanyang dakilang pangalan. Maraming salamat po mga kapatid sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa akin na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon, ng Kanyang katangian, ng Kanyang kabutihan at mga aral. Sana po ay may tumimo sa inyong mga puso sa gabing ito mula sa Kanyang mga salita, mula sa paghipo niya sa inyong mga puso. Maraming salamat po. Lagi po tayong mamuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos sa kung ano niya tayo tinisenyo, manatili po tayo doon. Huwag tayong manatili sa pagkabulag, sa pagkabingi, sa pagkapilay, at pagkapipi. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Harinawa ay nakapagbahagi po ako ng mga salita mo na hihipo sa aking mga kapatid kung paano mo kami sa aming mga kasakit at karumihan, mga kasalanan, kami po ay pinagaling mo. Mga salita mo, Panginoon, ang aming kailangan tindigan, ang katwiran mo, ang aming kailangan tayuan, Panginoon, at ang mga prinsipyo mo, Panginoon, ang aming ipamumuhay sa bawat sandali ng aming mga pamumuhay sa araw-araw. Salamat po mga kapatid. Maraming salamat po. Glory to God. Amen po.